sa impyerno? Posible ba? Posible bang mapunta sa impyerno ang isang born-again pastor? Ang sagot ko ay opo. Yan po ang sinasabi ho ng Biblia. Kaya bago po ninyo muna ako husgahan, patapusin nyo muna ang video na ito. And I will show you na napaka-biblical na mga sasabihin ko sa inyo ngayon. Ang tanong, no? Paano ba mapupunta ang isang pastor sa impyerno? Ito ay kapag nireject mo ang gospel of grace, you will surely go to hell. And I will show you the accurate verse at hindi ko po ito gawa-gawa lang. Una, sabi sa 2 Thessalonica 1 verse 8 to 9. Verse 8, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. So maliwanag po dyan, yung apoy dyan ay yung impyerno. Okay? At sabi dyan, darating siya at paparusahan daw niya ang lahat ng una, yung hindi kumikilala sa Diyos, at pangalawa, yung hindi sumusunod sa magandang balita o yung gospel. So ayan po, napaka-biblical na sino mang hindi sumusunod sa gospel ng Diyos, you will go to hell. Kung hindi ka sumusunod sa magandang balita ng kaligtasan kay Kristo Jesus lamang, kapag nireject mo ito, you will go to hell. At sabi sa verse 9, ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at maihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. So linaw-linaw dyan, no, na maiimpyerno ka kapag hindi mo tinanggap ang gospel of Christ. So ang tanong dito, no, ano ba ang tamang gospel? So doon tayo magkakatalo muna, no? Ano ba yung tamang gospel? Ang tamang gospel ay una, ang kaligtasan po ay regalo lamang. Hindi sa gawa o may halong gawa, purong regalo lamang. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So maliwanag dyan, biyaya lang ang kaligtasan. Regalo lang ang kaligtasan. Kapag regalo, wala kang gagawin kundi tanggapin. Wala kang dapat ambag dahil regalo lang sa iyo ang kaligtasan. Kaya nga sinabi dyan, hindi bunga ng inyong mga gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki na kung bakit ka naligtas. Naligtas ka dahil pare-pareho lang tayong niregaluhan ng kaligtasan. At sabi diyan, sa pamamagitan lang daw ng pananampalataya para maligtas ka. At ang kaligtasang ito ay hindi po nawawala. Wala hong bura-bura, sulat bura ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito ho ay forever kang saved. Yan po yung tinapos na gawa ni Kristo. Forever kang saved. Bakit ko nasabi na forever kang saved? Dahil ang kaligtasan po ay regalo. Kapag ba ang Diyos nagre-regalo, binabawi ba? So isip-isip din pag may time. Regalo ba ay binabawi? Kung tayo nga mga tao nagre-regalo na hindi binabawi, much more pa kaya ang Diyos? Kapag regalo, hindi binabawi. Kaya kapag naligtas ka na, forever ka nang saved. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ayan, ang sabi dyan, libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kapag libre, wala kang iaambag. Walang halong good works kang idadagdag para tuloy-tuloy ang iyong kaligtasan. Kaya nga ho libre wala kang iaambag. Pangalawa, sa gospel, pinatawad ang ating mga kasalanan minsan magpakailanman. Sabi sa Hebrew chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at goya ang kanilang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Dahil minsan lang niya inihandog ang kanyang sarili at ito daw ay sapat na. Ang liwanag po dyan, di ba? Tayo'y pinatawag na magpakailanman or forever, di ba? Kapag forever, means pati future sins mo kasama. Yan po ang tamang gospel.
At yan po ay hindi kayang tanggapin ng ibang pastor na nagtuturo ng 1 John 1:9 at saka yung the Lord's Prayer. Kung tutusin, hindi naman talaga nila naiintindihan ang 1 John 1:9 at the Lord's Prayer eh. Kung ito ba para sa Kristiyano o para sa mga unbelievers o para sa mga Hudyo. Number 3, ang kabanalan ay hindi base sa iyong mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya lamang kay Jesus. Oo, maaaring sa Old Testament, sa kautusan ni Moses, para malugod ang Diyos sa iyo, kailangan mong gumawa ng mabuti, kailangan mong sumunod sa kautusan. Pero sa New Testament, hindi na. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 9, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang linaw dyan, no, na ang pagiging banal ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, kundi pananalig na lang kay Kristo. Ayan, Bible po ang may sabi, hindi po ako. Ang pagiging banal pala ay hindi yung iwas ka ng iwas sa kasalanan. Di ba ganun ang kautusan? Iwas ka ng iwas sa kasalanan para maging banal ka? Kaya nga may kautusan eh. Kundi ang pagiging matuwid o banal ay pananampalataya na lang pala kay Kristo. So lahat ng ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. You know more on this teaching about Gospel of Grace, yung video ko na bakit marami ang mga born again pastor ay nasa Old Testament pa rin. Inilagay ko sa baba yung link mula part 1 hanggang part 4. Kasi aabutin po tayo ng siyam-siyam dito pag pag-aaralan pa natin itong mga bagay na to. Ang mahalaga po ay yan po yung general teaching ng Gospel of Grace. Kung papansin ninyo, wala kang ambag para maligtas, para mapatawad at maging banal. At lahat pong yan ay hindi nawawala. Kaya nga tinawag na Gospel of Grace yan eh. Puro libre, walang kapalit. At yan ang pinapangaral ni Apostol Paul. At tinawag niya itong Gospel of God's Grace. Sabi sa Acts chapter 20 verse 24, however, I consider my life worth nothing to me if I only may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given to me. Ano daw yung task na yon? The task of testifying the gospel of God's grace. So yung tinuturo pala ni Apostol Paul sa epistles books niya, sa lahat ng books niya, ito po ay gospel of God's grace. Yan po yung tunay na gospel. The gospel of God's grace. Ang ibig sabihin ng gospel ay good news. Di ba? So ang ibig sabihin ng grace ay gift o regalo. Kaya magkabagay itong dalawang to eh. Mabuting balita ba kapag sinabi kong may regalo ako sa iyo? O di ba? Because good news is the gospel and grace is gift. You put that together, the gospel of the gift of God. Sa Tagalog, ang mabuting balita tungkol sa regalo ng Diyos sa atin. Okay? Number 2, ang gospel na hindi full grace ay walang gospel. Inuulit ko, no? Ang gospel na hindi full grace ay walang gospel. Sa standard ni Apostol Paul, anumang gospel na hindi full grace ay hindi pwedeng tawaging gospel. Diba? Hindi pwedeng tawaging good news. Hindi nga tatawagin niyang gospel kasi hindi naman talaga yan gospel. Ano ang good news kung ang kaligtasan mo ay nawawala? Para sa namatay pa si Kristo, nawawala pa lang kaligtasan. O ano naman ang good news kung hingi ka ng hingi ng tawad sa iyong kasalanan araw-araw? Akala ko ba pinatawad ka na ng Diyos? So ano ang good news doon? Bigyan ko kayo ng tanong. Ano po ba ang tawag sa bahay na hindi totoo? Di ba? Bahay-bahayan. So ano po ba ang tawag sa kotse na hindi totoo? Siyempre, kotse-kotsehan. Yan ang tanong ng mga bata eh. Ano naman ang tawag sa Diyos na hindi totoo? Yan po ay Diyos-Diyosan. So ganun din po ang tawag sa gospel na hindi totoo. Ito ay gospel-gaspelan. Meron pong mga pastor na akala totoong gospel ang tinuturo nila. Pero in reality, hindi po. Kaya maingat po tayo mga pastor sa mga pastor association na ating sinasamahan. Kasi po baka po mamaya, hindi po totoong gospel ang Bible school na pinapasukan natin. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, kapag ang gospel ay hindi full grace means purong biyaya lamang, purong regalo lamang. Hindi po totoong gospel. There's only one gospel.
That is the gospel of God's grace. Any gospel that is not gospel of grace is not gospel. Hindi po ako may sabi po niyan, and I repeat, hindi ako ang may sabi niyan. I will show you the verse kung sino may sabi. Sabi sa Galatians chapter 1 verse 6 to 7, I am astonished that you are quickly deserting the one who called you by the grace of Christ. So this is referring to the gospel. And turning into a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you in confusion and trying to pervert the gospel of Christ. Again, the different gospel is no gospel at all. Ano man itong different gospel na ito, it is no gospel at all. And look at verse 7. Evidently, some people are throwing you into confusion. Sa kaso po ng mga taga-Galatians diyan, meron daw sa kanila na nagtuturo, which is yung mga Judaizers, no? Na nagtuturo ng maling gospel sa panahon nila. Yung mga Judaizers, sila yung galing sa Jerusalem, pumunta ng Galatia, at ang sabi sa kanila ay eto, tanggapin nyo si Jesus, pero kailangan magpatuli. Tanggapin nyo si Jesus, pero kailangan nyong sundin ang kautusan. O kaya, tanggapin nyo si Jesus, pero kailangan nyo magpatay ng tupa para magpatawad. So, laging may pero kapag pinapangaral si Christ. Tanggapin si Jesus, pero laging may pero, no? Kasi nga parang hindi pa sapat yung ginawa ni Christ. Sabi ni Apostol Paul sa verse 9, evidently some people are throwing you into confusion and are trying to pervert. So ang pervert sa Greek word ay metastrepho. Pervert what? The gospel of Christ. So yung una, different gospel. Pangalawa, perverted gospel. So let me show you the meaning. The Greek word na ginagamit sa different ay heteros, means different or opposite. Dito po natin kinuha yung salitang heterosexual. So, di ba, sa man and woman, heteros yun, di ba? Opposite sex. So, the word heteros means opposite sex. Kaya nga, whether the true gospel is, baliktad siya, no? Again, whatever kung ano yung true gospel, kabaliktaran niya yon. So, kung ang true gospel ay grace, ang baliktad niya naman ay works. Okay? So, sabi rito, no? So, if anyone teaching you a gospel which is not grace, kundi works, ang tawag po dyan ay heteros, is a different gospel. The word used, there is a word pervert. Okay? Ang Greek word na ginamit dyan ay metastrepho. The word meta is change. Yung strepho, reverse or twist. So let me show you the picture, no? So ayan, no, twisted, di ba? Yung works tsaka grace, tinitwist, tapos pinagsama. Metastrepho po ang tawag po dyan ni Apostol Paul, meaning to change by twisting. Ibig sabihin, kung ang teaching mo ay grace, tapos nagtuturo ka ng works, yun ay different gospel. Okay? Kontra yun, works. Again, kung ang teaching mo ay grace, tapos nagtuturo ka ng works, different gospel yun. Ang ito naman, kung ang teaching ay grace, sinamahan mo ng works, ang tawag po doon ay perverted gospel. Again, kung ang teaching ay grace, sinamahan mo ng works, ang tawag po dyan ay perverted gospel. So let me show you the diagram here para makita nyo, no? So ang true gospel po ay full grace. By grace, full grace. All God, no man. Okay? So ang different gospel po, yung kulay green, ay no grace. Means all man, no God. Bigyan kayo ng halimbawa ng mga turo ng mga different gospel. Para maligtas ka, kailangan mong maging mabuti. So, walang Christ mabuti lang, good works lang. O kaya, para maligtas ka, umanib ka sa aming iglesia. Di ba? O kaya, para maligtas ka, good works at sipag at tiyaga lang yan. O, di ba? O kaya, para maligtas ka, mag-donate ka sa simbahan ng mga upuan. O kaya, para maligtas ka, magpamisa ka. Meron pa, para maligtas ka, huwag kang magkakasala.
Pwede ba yun? Pwede ba yun? Para maligtas ka, damitan ng mga walang damit, dalawin ng mga nasa kulungan, pakainin ng mga nagugutom. Yan po ay different gospel. Ang half grace naman ay half God o half man. So may pagka-hybrid po ito, no? Mistison dating nito, men. Combination siya ng grace at works. Pinaghalo po yung works tsaka yung grace. Ang tawag po ni Apostol Paul diyan ay metastrepho, means perverted gospel. Yan po ang pinakadelikadong turo sa panahon natin ngayon. Kasi identify din naman natin yung turo ng different gospel, di pa na mali. Pero meron na po ngayong bagong kalaban ang gospel. Ito po yung perverted. And that is very dangerous. At marami pong mga born again pastor sa buong mundo ang nabudol dito. Marami pong denominasyon ng mga born again Christian ay perverted gospel. Yan pong metastrepho, very dangerous kasi pinapakita si Jesus, binabanggit din ang finished work, pero yun yung pamatay doon, yung pero. Kasi ang sima nun laging may pahabol. Bigyan kayo ng halimbawa, tanggapin mo si Kristo, pero dapat hindi ka nagbabackslide, kundi maimpyerno ka dahil nawawala ang kaligtasan. Diba? O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero huwag kang iinom o maglalasing, kundi maimpyerno ka dahil nawawala ang kaligtasan. Tanggapin mo si Kristo, pero kailangan mong umattend ng church para sure ang iyong kaligtasan. O, diba? May karugtong. O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero kailangan mong gumawa dahil patay ang pananampalatayang walang gawa. O, diba? Maraming nabudol dyan sa ganyang idea, no? Mali naman yung pagkakaintindi nila doon sa faith without action is dead. Mali naman. Di yun ang connect nun. Meron naman, tanggapin mo si Kristo, pero humingi ka ng tawad kada minuto for sure na ligtas ka dahil nawawala ang kaligtasan. Kaya pag namatay ka ng nabago kang ulo, hindi ka nakapaghingi ng sorry, impyerno ka na. O, may mga ganun nagtuturo din eh. O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero dapat kang magpagamit sa Panginoon sa ministry para sure na ligtas ka. O, di ba? O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero kailangan mong maging faithful sa pagbibigay ng tithes and offering. At meron naman, tanggapin mo si Kristo, pero kailangan kang merong 12 o G12. O, di ba? Sorry, merong ganun eh. O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero kailangan na bautismuhan ka ng lubog at nakatayo, hindi nakahiga. O, di ba? O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero sumunod ka sa kautosan ng Diyos. Sundin ang kanyang mga utos, kundi may impyerno ka dahil nawawala ang kaligtasan. O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero dapat wag kang magkakasala. Kapag nagkasala, hingi agad ng tawad dahil sabi sa 1 John 1:9, tapat at banal siyang handa magpatawad. At kapag naabutan ka ng kamatayan na nagkasala ka, punta ka sa impyerno. Merong ganyan. Deceiving yan. Meron pa, tanggapin mo si Kristo, pero dapat hindi ka bakla o tomboy kasi ayaw ng Diyos ng bakla at tomboy. Remember, ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah dahil sandamakmak ang LGBT doon. Kapag nakamatay mo yan, maiimpyerno ka. Oh, grabe, no? Grabe ang mga pastor na yan. Meron pa, tanggapin mo si Kristo, pero kailangan magbaptize ka sa Holy Spirit. Dapat nagtatangs ka, tapos puspos ka ng Holy Spirit. Nakakatawa man, pero ganun ho yan eh. O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero dapat worshiper ka. Hindi ka dapat nakikinig ng mga worldly songs. Senyales yan na backslider ka na. Ang backslider ay mapupunta sa impyerno dahil nawawala ang kaligtasan. O, di ba? O kaya, tanggapin mo si Kristo, pero dapat namumuhay ka sa kabanalan. Iwasan mo magkasala dahil nawawala ang kaligtasan. Diyos ko, Lord, ito pa yung huli. Wala na akong maalala sa iba. Ito lang. Tanggapin mo si Kristo, pero do not equally yoke to unbeliever. Dapat Christian na mapangasawa mo, kundi dadaling kanya sa impyerno dahil unbeliever yan.
Sa ibang reliyon nga pag hindi kayo mag-asawa, nagpakasal kayo, tiwalag kayo, di ba? Pero di naman sila ang pinag-usapan natin, tayong mga born again ang issue rito So, medyo dinadaan ko lang po sa biro yung mga example ko, pero ganyan-ganyan po yung logic ng pinagtuturo ng mga ibang born again pastor ngayon. Hindi man diretsahan, pero nauuwi sa ganun ang idea. Parang sa panahon ni Apostol Pablo, no? Tanggapin si Jesus pero kailangan magpatuli. Dahil kasi kung tinanggap mo si Jesus pero hindi ka nagpatuli, hindi ka rin ligtas. So dahil gusto mo maligtas, tanggapin mo si Jesus, magpatuli ka. Acts chapter 15 verse 5, sabi dito, no? Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo ang kanilang sinabi, kailangan tuliin at utusan tumupad sa utusan ni Moses ang mga hentil na sumasampalataya. O di ba noon pa lang may perverted gospel na. Sabi ng ibang mga Pariseo na yung mga believers daw, kailangan daw tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hentil na believers. So, biro mo, believers ka na, under the grace ka na nga, hahaluan mo pa ng law of Moses. Kaya nga yung mga Kristiyano nung araw, sinulatan sila ni Pablo ng ganito dahil sa mga perverted gospel na ito. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 2, sabi ni Pablo, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. O diba? Sabi sa verse na yan, no? Kapag nagpatuli daw ang mga believers na tumanggap na ng grace nung araw, they reject Jesus Christ. O di ba? O di ba you are rejecting Christ if you are adopting the perverted gospel? Yung mga verses na yan, nagpapatunay na noon pa lang may kalaban na ang full grace at ito yung perverted gospel. Hindi lang yan, kahit nung panahon pa ng 15th century, meron din Noong 1517, panahon ng Reformation, ang nilabanan po ni Martin Luther ay perverted gospel ng Roman Catholics. Okay, mga Romano Katoliko, perverted ito yung labanan sa theory ng et Christus versus solus Christus. Noong panahon po ng Simbahang Katoliko, ang kanilang posisyon ay et Christus. So, ito yung Christ and. Yun ang literal translation ng et Christus ay Christ and. Nako, napaka-endless po niyan. Halimbawa, Christ and the Church, Christ and the Pope, Christ and Mary, Christ and the Rosary, Christ and the Apostle Creed. Ano pa ba? Christ and Peter, Christ and good works. Ano pa ba? Christ and the saints. At saka Christ and the Inquisition. Parang tinuturo ng ibang born again pastor sa panahon natin ngayon yan Christ and tithes and offerings. Christ and the ministry. Christ and discipleship. Christ and prayer and fasting. Christ and baptism. Christ and good works. Christ and obedience to the law of God. So don't get me wrong, no? Mahalaga po ang discipleship, mahalaga ang offerings, mahalaga po ang ministry, at kailangan din magpabaptize. Pero hindi mo pwedeng idagdag mo ito sa ginawa ni Kristo sa issue ng kaligtasan. Nagigets nyo ba? Maaring sabihin mo sa akin, di mo pinapahalaga ng programa, Edwin. Teka. Pinapahalagahan ko ang programa. Pero sa issue ng kaligtasan, hindi mo yan dapat idagdag sa ginawa ni Kristo. Sapagkat sapat na ang ginawa ni Kristo para maligtas ka forever. So, we love what we do in our church, pero hindi mo siya pwedeng idikit sa tinapos na gawa ni Kristo regarding sa kaligtasan. If you added after Christ, that is perverted gospel. Number 3. What is the condemnation to those preaching different gospel and perverted gospel? So, ito na, pinakahihintay nating verse. Sa New Testament, bagamat we are under grace, meron nag-iisang dahilan para ikaw ay atulan ng Diyos sa impyerno. Ito lang po yung natatanging dahilan. Okay? Basa, Galatians chapter 1 verse 8. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other one we preach to you, let him be eternally condemned. So, ang Greek word na ginamit po dyan ay anathema. Sa King James po ay accursed. So, let him be accursed. Now,
Hindi lang isang beses. 2 beses inulit tong sinabi ni Apostol Paul. Tingnan niyo yung verse 9, ano? Sabi, no? As we already said, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Hindi po kami sabi, yan po Bible may sabi. Ang sabi dyan, no? As we already said, so now I say again. So, isip-isip din po ng konti pag may time. Bakit po inulit? Di ba? Kasi mahalaga. Alam nyo, yung inuulit lang, yung mahalaga. Di ba kapag ang nanay nyo may binilin, kapag mahalaga, inuulit, di ba? Emphasize ba? Yung ine-emphasize dyan eh. So sabi sa verse 9, we already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. So Greek word po ay anathema, sa King James, be accursed. So ano po ibig sabihin po ng anathema? Anathema means go to hell. That is why if you reject the true gospel, which is the gospel of grace, you will go to hell. Hindi ko po kagustuhan sabihin ito sa inyo mga kapatid kong mga Pilipinong born-again pastor. Ako rin po ay nasasaktan sa mga sinasabi ko sa inyo. Ang mahalaga, maitulak ko na kayo sa pagsusuri. Mag-research na kayo tungkol sa gospel of full grace. Nasa huling araw na ho tayo. I-upgrade na po natin yung mga nalalaman natin kasi yung mga nakagisnan natin, baka yan pa yung ikapahamak natin. Teka, Edwin. Di ba sabi sa Bible, sa Romans 8:1, so there's no condemnation for those in Christ Jesus? Mga born again kami, di ba? Bakit kami mga pastor ay pwede pang mapunta ng impyerno? That is a good question. Oo nga naman, di ba? Pero ang tanong, no? Talaga? May tuturing bang totoong born again ang nagtuturo ng maling gospel? Isipin niyo yun. Bagamat totoong sinabi sa mga New Testament believers na there's no condemnation in Christ Jesus, pero may condemnation sa mga nagtuturo ng maling gospel. Bible po may sabi eh. At kapag maling gospel ang tinuturo mo, malamang maling pananampalataya din ang pinaniniwalaan mo. At kapag mali ang pananampalataya mo regarding sa kaligtasan, ibig sabihin nun, hindi ka pa totoong born again. At kung hindi ka pa totoong born again, you are not yet in Christ. Kasi mali yung pananampalataya mo sa kaligtasan eh. Kaligtasan pa yung mali sa'yo. Yung pa yung delikado. Magkamali ka na sa ibang doktrina, pero pagdating sa kaligtasan, kapag mali ka, you are not yet in Christ. Kaya ang nagtuturo ng maling gospel ay wala pa kay Kristo. Yan po ang napakasakit na katotohanan. Kaya nga totoo nga sinasabi sa Romans chapter 8:1 na there's no condemnation for those in Christ Jesus. Ito po yung pangako lamang sa mga genuine believers. Di ba? Genuine believers, there's no condemnation, pero sa mga hindi believers, may condemnation yun. At kasama din doon yung maling gospel. Maaring born again ka nga sa mata ng tao, maaring born again ka lang dahil meron kang license to preach, maaring born again ka lang dahil graduate ka lang sa kilalang Bible school, pero sa mata ng Diyos, hindi pa po. Dahil maling gospel ang tinanggap mo, kaya magtuturo ka rin ng maling gospel. Yan po ang masakit na katotohanan sa bagong tipan. At marami pong mga born again pastor, akala nila okay na sila. But they are deceived. Kahit ako po, nung binabasa ko ito sa Greek, halos 3 buwan, 3 months kung hindi matanggap ang turong ito sa totoo lang. Isa po akong born again Christian Bible teacher. Matagal na po akong nagtuturo. At 1 buwan akong struggle sa isang katotohanan na hindi ko matanggap ito noong una. Isa pa nga ako sa nanglalait sa mga full grace eh. Merong pastor nga nagtuturo ng full grace. Binabanatan ko sa Facebook eh. Ako na yung numero 1 hindi naniniwala dito noong una. Pero ngayon, salamat sa Diyos, piniliwanag din ng Diyos sa akin. Alam niyo po, no, na aalala ko dahil marami na rin po akong mahal sa buhay na born again na. And yet, they are under the perverted gospel churches. Ito ang nakakasyak mga kapatid, mga kababayan. At ito po ay isang katotohanan. Maraming mga born again pastor, teacher at evangelist
ang mapupunta sa impyerno. Because they are totally rejecting the finished work of Christ. Kung ikaw ay isang born again pastor na nagtuturo na nawawala ang kaligtasan, you are rejecting Christ. Kung nagtuturo ka na pinatawad lang ni Kristo ang iyong kasalanan hanggang present time at hindi kasama ang future, you are rejecting Christ. Kung nagtuturo ka na ang pagiging banal ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, you are rejecting Christ. Kung nagtuturo ka na hindi sapat ang pananampalataya lamang, kundi dapat may halong sipag at tiyaga ng gawa, you are rejecting Christ. Dahil para mo na rin sinabi na kulang pa yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para maligtas ka, mapatawad ka, at maging banal ka. That is the biggest insult to Jesus Christ. Alam niyo po, napakaselan po ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Lalo na sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit at the same time you are insulting Christ. Those who are watching this video, kaya ko ito sinasabi dahil mahal ko po ang mga pastor dito sa Pilipinas. Hindi gusto ng Diyos na pumunta ka ng impyerno. But if you reject the true gospel that God has provided through Apostle Paul, by preaching the wrong information or wrong gospel, sabi ni Paul, anathema, be accursed, you will go to hell. Siguro nabasahin natin sa ibang version tong verse na to, no? Sabi sa Galatians 1:8-9, sa good news. Sabi, but even if we or an angel, pati rin pala ang hell, no? Pwede rin mapunta sa impyerno kapag mali yung turo, eh. Again, but if we or an angel from heaven should preach to you a gospel that is different from the one we preach you, may he be condemned to hell. Verse 9, as we have said it before, and now I say it again, if anyone preaches to you a gospel that is different from the one you accepted, may he be condemned to hell. Ayan po, ang linaw. So this is the accurate translation talaga. May he be condemned to hell. Mapa-Greek, mapa-popular translation man. So there are a few things you just not simply compromise. The gospel of grace is one of them. Napakahalaga po ng salvation. You just not compromise it. Sa dami nating tinuturong doktrina ng Biblia, huwag tayong sumablay sa salvation kasi po salvation po ay pinakamahalaga. It is just the heartbeat of God. Yung the real gospel. Ang sabi nga ni Apostol Paul, mas mahalaga pa ito kasi sa kanyang buhay. Sabi rito, no, sa Acts 20:24, but one of these things move me, neither I count my life dear unto myself, so I might finish my course with joy and the ministry which I received to the Lord Jesus to testify the gospel of grace. Di mahalaga ang kanyang buhay, may pahayag lang niya yung gospel of grace. Okay na raw sa kanya yun. Kaya super important ang gospel of grace. Kaya delikado sa isang pastor ang magturo ng maling gospel. Kasi nga naman, insulto kay Kristo yung biro mo namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para na lang ipangaral natin, libre na ang kaligtasan. Tapos ikaw, pastor, o tagapagturo ng Biblia na inaasahan ng Diyos na magturo ng tama, sasabihin mo nawawala ang kaligtasan, kailangan may ganito ka pang gawin, kailangan marami ka pang gawin, dinadagdagan mo. Imbis na maging kakampi ka ng Diyos, nagiging kaaway ka pa ng Diyos ngayon dahil sa misinformation mo. Alam niyo ang dahilan kung bakit galit ang Diyos sa mga false teacher, mga mali nagtuturo ng gospel? Kasi kayang-kaya mo magdala ng milyong tao na mapunta sa impyerno dahil sa maling gospel mo. So another verse na nagpapatunay na maraming pastor na nasa impyerno, no? Sa Matthew 7:21, sabi rito, no, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi yung mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. So una, hindi lahat ng prayerful ay maliligtas. Okay? Kung si Jesus lang ang tatanungin nyo, sino lang daw ba yung papasok sa langit? Yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang na nasa langit. So, yan lang po. Very strict. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ang tanong, ano ba ang kalooban ng Ama? So, dyan nagkakatalo tayo lahat eh. Interpretasyon na kung anong kalooban ng Ama eh. So, paano ba natin malalaman ng kalooban po ng Ama? So, ngayon, ang importante, kung ano yung sagot po ng Biblia po dyan. Hindi po ang pastor ang magsasabi o Bible teacher o evangelist
ang magsasabi kung anong kalooban ng Ama. Ito ang kalooban ng Ama. Dapat sundin mo ang buong Biblia. Yan ang kalooban ng Ama na sinasabi diyan. O kaya, ito ang sinasabi ng Ama. Huwag kang magbabackslide. Yan ang kalooban ng Ama. So, hindi po dapat pastor ang magsasabi ng kalooban ng Ama, kundi si Jesus mismo. Basa, John 6:40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli kong bubuhayin sa huling araw. So ano daw yung kalooban daw ng Ama? So ano daw? Ano daw yung kalooban ng Ama? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung sinasabi pala na kalooban ng Ama sa Mateo 7:21 ay kumukonek sa tamang gospel. So ano ba ang tamang gospel? Ang lahat ng kumikilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O di ba yan ang mensahe ng gospel of grace? Pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. Kaya tungkol sa gospel ang kalooban ng Ama. In Christ alone, by faith alone, by grace alone. So balikan uli natin na Matthew chapter 7. Sa 22 na po tayo, no? Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? So yan po ba yung religion? 'Di ba? Mga pastor yan, 'di ba? Imposible naman ng pari yan. Kasi nga, pwede rin, pero karamihan dyan, 'di ba? Evangelist. Basahin ulit natin. Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So ano daw yung evil doers na sinasabi dyan? Yung mga hindi tumutupad sa kalooban ng kanyang Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama? Yung manampalataya kay Kristo. So kung di ka pala mananampalataya kay Kristo lamang, ikaw yung evil doers na sinasabi dyan. O di ba mga pastor evangelist lang nakakagawa niyan? Yung nagpipreach ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng himala sa iyong pangalan. Mga born again pastor lang naman nagpapalayas ng demonyo ng mayroong in Jesus name, di ba? At maraming pastor, evangelist, Bible teachers ang haharap sa Panginoon balang araw at magsasabi, Lord, mga pastor kami. Nagtuturo kami ng katotohanan, nagtuturo kami sa magitan ng iyong pangalan. Di ba nag-perform kami ng deliverance? Dahil sa amin napuspos ng Holy Spirit ang mga tao sa buong congregation. So ang sabi sa kanila, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. So ano yung gumagawa ng masama dito? Yung hindi sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama. So ano ba yung kalooban ng kanyang Ama? Yung manampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Ano ba yung manampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo? Yung gospel of grace. Sa madaling salita, yung mga evil doers na sinasabi rito ay yung hindi nananampalataya sa gospel of grace. Unfortunately, hindi sila napunta sa langit. They are religious but not righteous. Dahil hindi nila sinunod ang kalooban ng Ama. Dahil ni-reject nila ang gospel of salvation. So the conclusion here is, maluwanag po na meron palang condemnation sa New Testament. Ito po yung pag nagturo ka ng maling gospel. Balang araw, haharap po tayo sa Diyos, tayong mga pastor. Hindi po tatanungin ng Diyos kung ano-ano yung mga kasalanan mo, kundi tatanungin po ng Diyos, ano ba ang ginawa mo sa kanyang anak? Tayo mga pastor, ang numero unong itatanong ng Diyos sa atin ay, pinangaral ba natin ang tamang gospel? At kapag napatunayan na yung gospel na tinuturo natin ay iba sa gospel na itinuturo ni Apostol Paul, at dahil sa mga itinuro natin maraming napunta sa impyerno, surely we will go to hell. Anathema means go to hell. Sa 1 Corinthians 1 verse 18, sabi kasi, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God.
Yung message of the cross ay yan po yung gospel of grace. Kasi ang message na talaga ng grace is the cross. Kasi ang mensahe po ng cross is all about gift. Sabi dyan, ang mensahe ng gospel ay malaking kalokohan sa mga mapapahamak. Ngunit sa mga maliligtas, ito daw ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay Bible teacher at ang gospel of grace ay malaking kalokohan sa iyo, kasama ka malamang sa mapapahamak. Yan ang sabi ng Bible, kapatid. Ngunit kung ang gospel of grace ay kapangyarihan ng Diyos para sa iyo, you will be saved. Kaya hanggat may oras pa, kapatid, hanggat hindi ka pa namamatay, pag-aralan mo na ang totoong gospel. Kasi kapag nakamatayan mo yan, wala na mong